Alright? So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ngayon nga po mga minamahal, alam nyo, nagagandahan ako at naaangasan talaga dito nga po sa ating PCO Undersecretary na si Atty. Claire Castro. Kasi real talk Kagaya ngayon, na real talk na naman itong si Baste Duterte. Sinabihan ni Atty. Claire na mag-aral ka muna at magpakonsulta sa mga abogado mo. Paano ba naman kasi, itong si Baste Duterte nag-aakusa na anluwag daw ng krimen sa panahon ngayon. Sa madaling sabi, parang pabaya ang administrasyon. Madaming patayan, madaming mga nangyayaring kaguluhan. So, sobrang luwag daw po ng kriminalidad sa bansang Pilipinas sa panahon ngayon. Now, itong palasyo, sumagot. Panoorin natin yung sagot ni Atty. Claire Castro at pakinggan din natin. Hanga talaga ako dito kay Atty. Claire, no? Sobrang tapang, walang inuurungan. Bumuelta ang palasyo laban sa akusasyon ng pagiging maluwag umano ng Administrasyong Marcos Jr. sa krimen. Nagbabalita at nagseserbisyo mula sa Malacanang, si Christian Yosores. Christian. Pauni, hinamon ni Palace Press Officer Claire Castro si Davao City Mayor Baste Duterte na patunayan ang bintang na kawalan ng pangil ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. laban sa mga kriminalidad. Sa press briefing sa Malacanang, hinamon ni Castro si Duterte na ilatag ang mga datos at ebidensya makapagpapatunay sa kanyang aligasyon na nagpapabaya sa mga krimen ang administrasyon. Iginit ni Castro na kumpara naman sa termino ni Marcos Jr., hindi hamak na mas mataas ang crime rate sa ilalim ng administrasyon ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, bagay na kayaan niyang patunayan ng mga datos. Payo ni Castro sa nakababatang Duterte, mag-aral ng mabuti at makipag-usap sa mga abogado para malaman ang katotohanan bago banatan ang administrasyon. Tugon ito ng palaso matapos banatan ng alkalde ang PNP at administrasyon dahil hindi mo pawalan ang pagkikali sa mga kriminal na aktibidad. Sinabi ni Duterte na ilan naging lenient o maluwag ang administrasyon sa mga kriminal matapos ang insidente ng mga hold up sa Davao City. Okay. Narinig ninyo? Mag-aral ka daw, Baste, ng mabuti. Tapos kumonsulta ka din daw sa abogado mo para kahit paano meron kang nalalaman at meron kang natututunan. Ito kasi yung mahirap, mga minamahal. Yung pamilya kasi ng mga Duterte, more on patayan yung solusyon nila sa lahat ng bagay. Kunyari, ito, may nango-hold up, patayin agad. Ito, may nagdodroga, patayin agad. So, hindi naman kasi makatao yun. Labag po yan sa human rights. Yung puro patayan na solusyon. Kunyari, nagnakaw, ikulong. Diba? Kunyari, gumagamit ng bigyan ng pagkakataon, i-rehab. Kasi hindi natin alam yung storya ng mga yan. Malay ba natin kung biktima lang din sila? Malay ba natin kung gipit na gipit, kumapit sa patalim? Hindi natin alam. So, mas maganda na, di ba, hindi naman sa nagtatanggol sa mga mga minamahal, wala tayong pagtatanggol na ginagawa dyan. Turuan muna ng leksyon. Kapag di natuto, kung saan ang mabuting paraan, doon. Pero ito kasi mga minamahal, nakikita niyo yan? Basahin ko sa inyo Davao Police have been manipulating record to make it appear city has low crime rates. Noong August 1, 2024, yung Davao, diba, sabi safe place. Pero makikita nyo ngayon, sunod-sunod na yung patayan doon sa Davao, diba? Tapos sunod-sunod yung mga nagsisilabasang mga addict, diba? Ang dami mga nasisis na shabu, na mga pinagbabawal na gamot. Kasi ito yun, Yan yun, ano nakalagay dyan? Davao Police have been manipulating records to make it appear city has low crime rates. Merong logbook, mga minamahal, na kung saan ito yung totoong krimen, tapos ito yung edited. Gets ninyo? Ito yung totoong logbook, tapos ini-edit. Di ba? Parang magmukha yung Davao na, safe.
para magmukhang mabango yung amoy ng Davao. Alam nyo yung blue blotter? Meron silang dalawang blue blotter. Yung isa, may validation. Ang isa naman, edited. Diba? Basahin nyo na lang yan mga minamahal. Yung article na yan dyan. I-search ninyo. Kasi 8 minutes lang tong video natin. So, ano yung punto ni Mima dito, mga minamahal? Pansinin ninyo kung gaano nila minamanipula ang crime rate sa Davao para masabi na, yung Davao safe. Parang ganun din yung ginagawa nila sa bansang Pilipinas. Imagine, according sa record ng Philippine National Police, 6,000 lang daw. Hindi, 6 to 7,000 lang daw ang biktima ng war on drugs sa mga na ganun, namatay. Pero, according sa nabasa natin dito nga po sa Rappler, almost 30,000. At yun na din po yung sinabi ni Chel Jokno, if I am not mistaken, doon sa hearing na first year pa lang ni former President Duterte, naging achievement niya na yung 20,000 ng mga Pilipinong namatay during his term nung siya ay presidente at nakikipaglaban sa war on drugs. If you will compare the data nung panahon ni Duterte at data ni PBBM, mga minamahal, panahon ni Duterte, madaming patayan, may war on drugs. Panahon ni PBBM, madami po, mga minamahal, ang mga naisalba, nababa, yung crime rate ng patayan, tapos madaming mga nahuling droga. Nagigets ninyo? Well, sa panahon ni Duterte, konti nahuling droga, madaming namamatay. Kay PBBM, walang namamatay, diba? Pero may mga nahuhuling droga. Diba? Nagigets ninyo? Kasi ang solusyon dati talaga ni former President Duterte, lahat na lang puro patayan. Tama ba yun? Na lahat na lang puro patayan? Diba? Tapos minamanipula pa nila ang record. Ngayon, hindi na nila mamanipula. Kaya makikita ninyo, very transparent po ang ating administration dito nga po sa nangyayari sa ating bayan, even nga sa West Philippine Sea, di ba? Yung WPS, pansinin ninyo, ano yung nangyari sa WPS? Di ba? Mapapansin ninyo mga minamahal na open po ang mainstream sa pagbabalita. Not unlike nung panahon ni Duterte, meron pong news blocking. Hindi nga natin alam na winawater cannon pa lang ating mga fisheries. Diba, gets ninyo? Ang ating mga fisheries noon, winawater cannon pala. Pero dahil may news blocking, hindi natin nalaman. Ngayon lang, sa panahon ni PBBM. Alright? Nagigets ninyo, mga minamahal? Ang sabi na Atty. Claire, mag-aral ka muna, baste. Magpakonsulta ka sa mga abogado mo. Nang sa gayon, meron kang natututunan. Bago po magbintang at magparatang, si Mayor Baste patungkol sa di umanong leniency ng Pangulo ng kasalukuyang administrasyon patungkol sa pagsasagawa ng krimen. Tignan niya po muna at aralan mabuti, makipag-usap sa mga abogado para malaman kung ano ang totoong records. Mas mataas po ang crime rate sa panahon ng kanyang ama. Kaservisyo mo sa Real talk, no? Ang galing ni Atty. Claire Castro, mga minamahal. Babaeng sobrang napaka-strong. Walang inurungan. Si former President Duterte, binanatan. Si Sara Duterte, binanatan. Kaya nga hindi makaporma yung mga DDS ngayon. Di ba kaya, ang ginagawa nila, demolition job dito kay Atty. Claire Castro. Hindi nila kaya yung power ni Atty. Claire. Yung kaya niyang mag-reel to. Kasi yung mga nakarang PCO, di ba? Mga nakarang appointed dyan sa PCO, sobrang tahimik. Umiiwas din sa issue. Itong si Atty. Claire, lahat sinasargo niya. Di ba? Kaya nga sabi ko, babaeng matapang, babaeng palaban. Kung bansagan itong si Atty. Claire. Alright? Yun lamang po mga minamahal. Pahingi lang po ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and hit the notification bell for more update.
Maraming salamat, mga minamahal.